Ngumingiti na ako, nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako, nagkabahay ako. Hello, hello. Sa tulong Mic test. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating mga OFW members at soon-to-be members. Ito po ang Pag-ibig Overseas Program. Kasama po natin ang ating partner, ang Kakampi. Sa mga nais hong magtanong, maaari ho kayong mag-log on sa kakampi-news.blogspot.com o di kaya sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Okay po. Ako ho si Attorney Ed Dulabo at kasama ko po si Miss Jess Lastimosa. Kami po ang inyong mga kakampi. Kami ho ay mula sa Pag-ibig International Operations Group. Nandito ho kami para bigyan ho kayo ng overview or para kayo ay turuan kung tungkol saan ho ang Pag-ibig Fund. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan abroad, no? So, kung meron po kayong mga katanungan mamaya, maaari ho kayong mag-log on. Okay? Miss Jessie, welcome. Thank you, Sir Attorney Ed. Isang mapayapa at magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapanood sa internet at tagapakinig sa istasyon ng ating radyo ngayong Miyerkules, April 17, 2013. Ako po, katulad ng sinabi ni Attorney Ed, ako po si Jessie Lastimosa, Information Officer from Overseas Operations Department. So, natutuwa po ako dahil sa tanghaling ito kasama ko si Attorney Ed. Sasagot po sa lahat ng katanungan, Attorney Ed. Kung meron kaming maitutulong, sasagutin ho namin sa abot na aming makakaya. Okay po. Thank you, Miss Jessie. Okay, to start the ball rolling, sa mga nakararami, nais lang namin kayong bigyan ng background kung ano ang Pag-ibig Fund. Okay? Ang Pag-ibig Fund ho ay isang acronym actually, no? Ibig sabihin ho niyan, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya o gobyerno. Bilang isang ahensya ng gobyerno, kami po ay mas kilalang Home Development Mutual Fund. Okay, Miss Jessie, kapag nabanggit ang Pag-ibig Fund, ano bang unang pumapasok sa isip natin? Kadalasan, Attorney Ed, regarding yan sa housing loan. Correct. Okay, correct. Kasi po, sa Pag-ibig Fund ho, sumikat ho kami sa aming mga ipinapautang, ang tawag namin dyan, housing loan. Pero sa umagang ito, gusto ho naming, hindi naman pangaralan, gusto namin kayong maliwanagan kung tungkol saan ang Pag-ibig Fund. Actually, nung nagsimula ang Pag-ibig Fund noong 1980s, kasi ho kinailangan ng ating gobyernong nasyonal na magkaroon ng isang nationalized savings scheme para sa mga manggagawang Pilipino. Okay? Sa hindi ho nalalaman na nakararami, ang Pag-ibig Fund ho ay isang paraan ng pag-iimpok, no? Tama po. It is institutionalized, no? Kung kayo ho ay nagtatrabaho or empleyado, isa ho ito sa mga binabawas sa inyong sweldo, salary deduction ho ito, itinatabi ho ito sa Pag-ibig Fund para maging ipon ninyo. Okay? Ang kagandahan ho ng programa ng Pag-ibig, tinatapatan ho ito ng karampatang halaga ng inyong employer. So kung halimbawa, sa ngayon ho, ang minimum na salary deduction ay 100 pesos, no? Tinatapatan din ho yan ng employer ninyo. Kaya pag nag-mature ang inyong membership, dumoble kaagad ang inyong naipon. Okay? Tama po, Attorney Ed. So, ang employer share po is 100 pesos. So, nasa batas po yan. Pero ini-encourage po namin ng mga OFWs, kahit po yung mga local employers,
yung employee po na pwede po tayo mag-contribute ng mas malaki sa 100 pesos na nasa batas. Pero kung ang ating po mga OFW gustong mag-contribute ng mas malaki, yung employer po ay hindi mandated na itaas din o tapatan yung amount na gustong ibayad ng OFW kasi ayon sa batas 100 pesos lang po ang kailangang ibigay ng employer. Okay. So, it is a savings scheme, ano? Paraan ho siya ng pag-iimpok. Ang kagandahan ho dito, bukod dun sa principal na inyong naiipon, ang ating mga contributions ay kumikita ng dividendo. Okay? Kumikita ho yan, kaya sa pagtagal ho ng panahon, sa pagtuloy-tuloy ng inyong pag-iimpok, lumalaki ho ang inyong pera. Okay? Ang kagandahan ho sa Pag-ibig Fund, ang inyong contributions ho ay tax-free. Yes. At ang inyong pera at dividendo ay garantisado ng gobyerno. So, sigurado hong makukuha nyo, gaya ng mga aming members na nag-mature ang membership, lahat ng inyong pera kasama ang dividendo ay mawi-withdraw. Okay? Miss Jessie, ano ba ang maturity ng ating contributions, no? Ang ating membership? So, ang maturity po ng membership with Pag-ibig Fund, yun pong 60 years old po, yun yung mandatory. Kapag dumating na po tayo sa edad na 60, pwede na po natin ma-withdraw ang ating contributions plus dividend. Yun po kung wala po tayong housing loan, existing housing loan. Kasi kung may existing housing loan pa po tayo, hindi pa natin pwedeng withdrawin yung contribution. Okay. So, ang maturity hong sinasabi namin, ito kung kailan nyo maaring ma-withdraw ang inyong contribution. So, isa sa mga grounds for withdrawal ay ang tinatawag ngayong reaching the age of retirement, yung 60 years old, no? So, bukod pa dyan, kapag mauuna nyo namang mabuo ang 20 years or 240 months of contributions, maari na rin kayong mag-withdraw. Okay? Yung sa ibang mga grounds siguro, hindi na lang yan kasi tungkol sa death, permanent disability. Okay? So, yun po siya. Ang pera nyo ho ay mawi-withdraw nyo. Sa lahat ng di nakakaalam, kung nagtrabaho ho kayo dati, may maturity ho ang inyong membership at maari nyo hong ma-withdraw ang inyong pera. No? So, tuloy-tuloy lang ang pagkita niya ng dividendo hanggat hindi nyo na-withdraw. Another ground po para sa withdrawal ng savings, yun pong permanent departure from the country. So yun po kasing ibang OFW nagde-decide na manirahan sa ibang bansa kasama yung pamilya. So pagka nagkaganon po, may magpa-process na tayo ng migration to other countries, pwede na rin po nating i-withdraw yung savings with Pag-ibig Fund. Okay. So, bukod ho dito sa savings, isa pang mahalagang mandato ng pondo ay yung tinatawag nating housing loan. Yes. Okay? Attorney. Siguro ho, napanood nyo na sa TV or narinig nyo na sa radyo yung mga magagandang pagbabago tungkol sa ating housing loan program. Yes, Okay? Attorney. So, Miss Jessie, ano ba yung pwedeng paggamitan natin ng ating housing loan? Yung housing loan po with Pag-ibig Fund, nagkaroon po ito ng bagong Circular 312 and 310. So sa ngayon po, katulad po ng mga advertisement sa TV ng aming presidente, Attorney Darlene Berberabe, umiikot po kami para sabihin sa lahat na ang loanable amount sa housing loan ay pinataas. Sa dati pong 3 million, ngayon po 6 million na ang maximum loanable amount. At ang maganda pa po nito, binaba ang interest rate. Mahigit 30% ang binaba ng interest rate. So regarding housing loan po, pinagmamalaki po namin ito dahil sa market po sa ngayon, lowest interest rate. Ang interest rate sa Pag-ibig Fund, highest loan to collateral ratio, and longest loan term. Ang pagbabayad po ng housing loan with Pag-ibig Fund hanggang 30 years term kung tayo ay medyo bata pa. So, binibase po natin yan sa edad. So, ang formula po niyan, 70 years old minus current age, yung difference po yun po yung maximum term na pwede nating i-avail sa pagbabayad ng housing loan amortization. Okay, thank you. So, ang aming housing loan ho, gaya ng nasabi ni Ms. Jessie, marami hong benefits yan. So, number one, compared to other financing institutions, no, ang loan term natin
pinakamahaba, 30 years. So sa mga nananansya, kung kakayanin ho ng kinikita, pwede nyo hong i-take advantage yung 30-year loan term namin. Tapos gaya nga ho ng nasasabi, dahil tumataas ho ang value ng property, nagmamahal ho ang mga bentahan ng bahay, we took it upon ourselves to increase the maximum loanable amount. Dati ho kasi hanggang 3 million lang, no? Ito ho ay itinaas na namin to 6 million para sa mga gustong bumili ng condominium unit, ng mga townhouse na pumapalo ho sa ganyang halaga, maaari nyo hong idaan na sa Pag-ibig dahil hanggang 6 million na ang pwedeng mahiram sa amin, no? Tama yan, attorney. Okay? So, ituloy ko lang po yung tungkol sa loan purposes. So, Pag-ibig Housing Loan may be used to finance to any of the following. Unang-una po yung purchase of a fully developed lot. So, ito pong lot na binabanggit ko, residential lot lang po ito. So, hindi natin pwedeng gamitin to sa agricultural lot or commercial lot. So, pwede rin po tayo mag-purchase of a residential house and lot, townhouse, or adjoining houses, lots, townhouses, row houses, and condominium units. So, ibig sabihin po, pwede tayong bumili ng property na adjoining. 3 lote na magkakatabi, pwede po nating bilhin yan. I-purchase through housing loan financing with Pag-ibig Fund. So, pwede rin po natin gamitin ang housing loan sa construction or completion of a residential unit on a lot owned by the member. So, kapag meron po na tayong lote, pwede po natin gamitin ang housing loan with Pag-ibig para po makapagpatayo tayo ng bahay. O kaya naman kung meron po tayong existing house, pwede nating o hindi pa natatapos na construction, pwede nating ipabuo yan through Pag-ibig. Another is home improvement. So, kapag may existing house na po tayo, pwede nating ipa-improve, idagdagan ng floor area through Pag-ibig Housing Financing. Or combination of loan purposes, pwede po tayong bumili ng lot at the same time, patayuan natin ng bahay. Okay. So, maganda talaga, ano? So, gaya ng nabanggit ko kanina, ang mandato ho kasi ng Pag-ibig, basically dalawa, no? Number 1, savings. Pangalawa, housing loan. Kasi ang amin hong hangarin ay ma-improve ang buhay ng mga Pilipino through savings, and pangalawa through home ownership, no? Ito ho napakahalaga sa ating mga kababayan abroad, no? Kasi isa ho ayon sa survey, no? Isa ho sa unang isa sa mga priorities ng mga naga-abroad, kaya sila ay nagpupunta doon, nagpapakahirap, ay para makapag-ipon ng sapat para magkaroon ng sariling bahay, no? Okay. Kasi ho medyo mahal na ang Mahirap mangupahan ngayon. Attorney Ed. Correct. Kaya Mahal. ito ho ay inopen natin, pinaganda ho natin ang housing loan program para ho matugunan namin ang pangangailangan na ito ng ating mga kababayang Pilipino. Tama ka dyan, Attorney Ed. So, sino po ba yung pwede nang mag-avail ng housing loan? So, regarding borrower's eligibility, a member can file a loan kapag meron na po siyang at least 24 months contribution. So, pwede rin naman pong gawing lump sum payment. I-cover na po natin yung buong 24 months contribution para kaagad-agad makapag-file na tayo ng housing loan. Yun nga lang po, ang kailangan natin dito, ang main requirement natin dito is meron na po tayong existing employment contract sa abroad. So, ibig sabihin ho, Miss Jessie, kahit bagong member, pwede na mag-housing loan? Yes, attorney. So, kapag newly, paalis pa lang kayo, papunta ng ibang bansa, first job, at least 18 years old, legal capacity, di ba, attorney? Correct. So, at least 18 years old working, pwedeng local or abroad. Kapag meron na po tayong employment contract, pwede na po kaagad mag-avail ng housing loan. Okay, so, isa ho yan sa mga pagbabagong ginawa rin. Noon ho kasi, bago makahiram ng housing loan sa amin, meron ho tayong 2-year period, no? Dapat nakapaghulog kayo ng inyong contributions for 2 years. Ngayon ho, para mapalapit sa ating mga miyembro ang housing loan program, tinatanggal na ho natin yung barrier na yan, no? So, ibig sabihin, kung kayo ay hindi pa member ng Pag-ibig at halimbawa bukas gusto nyong, halimbawa may lumapit sa inyo, nag-offer, nag-aalok ng bahay, nagustuhan po niya. Okay? So, maaari nyo nang sabihin, sige, kokontak ako sa Pag-ibig kasi narinig ko
pwede na ako mag-loan kahit bagong member pa lang ako. Tama Yes, ba yun? tama po, Miss Jess? Attorney Ed. So, kapag ano po, interesado na po tayo mag-file ng housing loan, pwede po tayo magsadya sa kahit saang branch ng Pag-ibig Fund. Meron po tayo dito sa NCR. By the way, pwede po tayo mamili ng property kahit saang parte sa Pilipinas. So, pwede pong sa regions. Kapag ang property po na nagustuhan natin located dito sa NCR, ipaprocess po yan dito sa Metro Manila. Pero kapag ang property naman na nagustuhan natin ay nasa probinsya, may regional offices naman po kami na magpa-process ng mga housing loan nyo. Kapag dito po sa NCR, pwede po kayo magpunta sa 6th floor Justin Building, number 317, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. So ang telepono po namin dyan, 892-4382 or 894-2195. O kaya naman, Attorney Ed, dito po sa ating headquarter sa Mandaluyong City. Sa Housing Loan Servicing Department, pwede po tayo mag-inquire dyan. Actually, nagkakandak po sila dyan ng one-on-one counseling. So, every day, Monday to Friday, from 8 to 5 p.m., pwede po tayo magsadya para magtanong kung ano po yung requirements, ano yung proseso tungkol sa paglo-loan. So, ang address po ng aming headquarter ay nasa JELP, J-E-L-P, Business Solutions Center, 409 Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ang aming pong telepono dyan ay hotline 724-4244 o kaya naman 654-7230. Okay, Miss Jessie, meron tayong katanungan from JP from Manila, no? Ang tatay niya ay nasa KSA sa Kingdom of Saudi Arabia, no? Okay. Ang tanong niya, Miss Jessie, kasi po yung father ko ay datihan ng OFW. Naka 20 years siya sa KSA. Meron po ba siya makukuha sa Pag-ibig at paano niya makukuha ito? Okay? Kung 20 years na, Attorney Ed, na Okay. nasa KSA, Yes, ganito So- JP, una aalamin ho natin kung member ang tatay niyo o hindi. Okay? tama, Kasi tama. ang pag-withdraw sa amin ay pag-withdraw ng membership contributions, no? Kung siya ay naging member ng Pag-ibig, okay? Sa Saudi Arabia at nakapaghulog siya, ano? Mawi-withdraw niya ang kanyang contributions pero susundin natin yung grounds for withdrawal, no? Tama po. Kung halimbawa naka 20 years na siya sa Saudi Arabia, no? 'Di ba nabanggit namin kanina para yung two of the other grounds for withdrawal ay number 1 upon reaching the age of 60 or number 2 pag naka 20 years of contribution, kung 20 years ka ng contributing member, no? Okay. Now, kung ito naka 20 years siya at siya ay nakapaghulog na ng 20 years, ang bibilangin kasi natin kung nakapaghulog siya ng 20 years, Number no? of contribution. Number of contributions. Attorney Ed, baka naman ano yan, yung under pa yan sa voluntary. Kasi dati po, yung mga OFW, nung hindi pa po naging mandatory ang membership with Pag-ibig Fund, under voluntary. So, ang voluntary po kasi pwedeng 5 years or 10 years. So, after 5 years or 10 years, pwede na po nating withdrawin yung lahat ng hinulog plus yung tinubo ng pera. Okay, so lilinawin ko lang Mr. JP, so ang pag-withdraw, general rule 20 years or age 60. Yan ho yung patakaran ng Pag-ibig Fund, no? Pero noon ho kasi nung nagsimula ang Pag-ibig Overseas Program abroad, ang maturity ay maaari kayo mamili kung 5 years or 10 years, okay? Kung ang tatay mo ay nakapag-enroll dito sa voluntary program, ang maturity ng kanyang membership ay maaring 5 years or 10 years. Now, kung lumipas na yung 5 taon mula nung naging siyang miyembro doon abroad sa Saudi Arabia, maaari siyang mag-withdraw. Okay? Kung meron ho tayong opisina sa Riyadh or sa Jeddah, pwede siyang sumadya doon, mag-fill up siya ng withdrawal form, at ipoprocess dito sa Pilipinas yung kanyang membership contribution withdrawal, no?
Attorney Ed, kung ano naman, kung nasa abroad pa talaga yung father niya at pwedeng gusto na ring withdrawin dito sa Pilipinas, pwede rin naman, di ba, Attorney Ed, gagawa lang tayo ng execute special power of attorney. Yun nga lang, kailangan po nating ipanotaryo or authenticate sa embassy po. Yes. So kapag naipadala po ng inyong father yung SPA dito sa Pilipinas, kasama po ng 2 valid IDs. So pwede nyo pong mai-process at ma-claim yung cheque nung makukuha po ng inyong father. Okay, so JP, merong dalawang options ang tatay mo, ano? Kung siya ay nasa Saudi Arabia pa, pwede siyang... Okay. Meron din tayong phone in ulit, no? Anyway, tapusin ko lang, sir, no? Bali yung sa case ng tatay mo, number 1 ang options niya, pumunta sa aming opisina sa Jeddah or sa Riyadh, mag-file ng kanyang withdrawal. Yan is kung ang nakuha niyang membership ay voluntary. Now, kung siya naman ay nandirito ngayon sa Pilipinas, pwede siyang sumadya sa aming opisina dyan sa Justin Building sa May Buendia. Okay? Or kung ang tatay mo naman ay hindi makakauwi ng Pilipinas, maari siyang magpagawa ng special power of attorney for withdrawal of contributions. Available yan sa aming mga opisina abroad, no? Ipapanotaryo mo yan sa embassy or sa konsulato at ipapadala dito para ikaw na mismo, JP, ang maglakad ng withdrawal. Now, may isa pang tanong, paano kung member nung 1980s or 1988, gano'n, no? Ang Pag-ibig Overseas Program kasi nagsimula yan mga 1994, no? 1994, no? Tama, attorney. So, kung ang tanong, halimbawa ang tanong, ako ay member ng Pag-ibig noon, 1988, tapos nagpunta na ako abroad. Okay? Yung membership mo nung 1988, ang tawag doon Pag-ibig 1. Pag-ibig 1. Pag-ibig 1, okay? Yung sabi natin 5 taong ka nagtrabaho sa Pilipinas bago ka pumunta ng, sabi natin, ng Singapore or ng Hong Kong, no? Yung perang naihulog mo noon, hindi nawawala yan. Okay? Taon-taon kumikita yan. Okay, kumikita. Intact yan, attorney. Intact yan. Yearly, nag-earn yan ng dividends. Now, pagdating sa withdrawal, hindi mo palang mawi-withdraw yan kasi under the Pag-ibig 1 program, yung ating ipinapatupad dito sa Pilipinas noon, bago yung bagong batas ng Pag-ibig ng RA 9679, kailangan mong makabuo ng 20 years bago ma-withdraw. Now, kung halimbawa ako na OFW na ngayon, dati nagtrabaho dito ng 5 taon, kulang pa ako ng 15 years para mabuo ko yung 20-year membership contribution. Now, maaari kong buuhin yan habang nasa Singapore ako. Mag-a-apply ako doon as an overseas member, itutuloy ko lang yung paghuhulog. So, kung may 5 taon na ako, pupunan ko siya ng 15 years pa. After 15 years, pwede kong i-withdraw lahat. Yung inihulog ko sa Singapore, pati yung naihulog ko dito sa Pilipinas. Now, kung halimbawa namang medyo may edad na yung OFW na nagpunta, no? Sabi natin 50 years old na siya. Nung siya ay nagpunta ng Saudi Arabia, halimbawa, no? At meron na siyang 5 taon dito kasi nagtrabaho siya muna dito sa Pilipinas bago ng ibang bansa, no? Hindi mo kailangan buuhin yung 20 years kasi mauuna kang mag 60 years old. Susundin natin, attorney Ed, yung age na 60 years old. Kasi bukod dun sa pagbuo ng 20 years, maari kayong mag-withdraw pag kayo ay nag 60 years old na. So, sa case nung kanina, kung 5 taon siya ditong nagtrabaho, 50 years old, nagpunta ng abroad, kulang lang siya ng 10 taon. Pagdating niya ng 60, pwede niyang withdrawin lahat ng kanyang contributions. 20 years. Okay. Pag nakabuo siya ng 20 years doon, ang sinasabi namin kanina, ang pinakamaagang pwede niyang ma-withdraw, kulang lang kasi siya ng 15 years, no? Ang tanong pala is kung nakabuo rin siya ng 20 years doon abroad, okay? Ang bibilangin namin yung number of contributions. Okay? So kung halimbawa dito 5 years siyang may contributions, ang pinakamaagang pwede siya mag-withdraw 15 years pa na tuloy-tuloy na contributions para mabuo niya yung 240 months. Kung hindi na siya nagtatrabaho doon sa atin. Okay. Kung huminto na siya ng trabaho, okay, maghihintay siya ng age of 60 bago mag-withdraw. Okay? In the meantime, ang kagandahan nun, kahit hindi na nahulugan or naiwan na yung pera doon,
tuloy-tuloy lang siyang tumutubo, whether you like it or not. Sa ayot sa gusto nyo, patutubuin namin yung pera ninyo. Actually, attorney, sa mga nakikinig po at nanonood, last year, 2012, ang dividendo po na binigay ng Pag-ibig Fund sa lahat ng Pag-ibig members is 4.17%. Yan po yung interest rate, dividend rate na ia-apply po dun sa total accumulated savings ng lahat ng member. So yan po yung madadagdag sa inyong savings. Malaki yan. Malaki. Malaki yung 4.17%, no? Hindi natin Oo. kikitain yan sa kung... Tama po. Ikumpara po natin yan sa ibang interest rate na ibinibigay sa market. So, definitely malaki po ang 4.17. At yung pong MP2, mabanggit ko na po yung MP2, 4.67 naman ang dividendo na binigay. Yung MP2 ho, mamaya i-discuss namin ng detalyado kasi ito ay isa ring magandang savings scheme para sa ating mga miyembro. Ano? Miss Jessie, meron pa palang follow-up question si JP. Meron pa. Sige. Kung magpapamiyembro ako sa Pag-ibig, ano-ano ang requirements dito? Okay. Sa pagpapamember po ng with Pag-ibig Fund, pwede po natin gawin yan through online registration. So, hindi na po mahirap kung malayo po kayo sa aming mga opisina, pwede po natin gawin online. So, ang website po ng Pag-ibig Fund is www.pagibigfund.gov.ph. So, i-open po natin yan. Makikita po natin yung ang e-services icon. So, pag na-click po natin ang e-services icon, i-select po natin yung membership registration. So, yung option na yon, magsisimula po kayo, register as new member. Kailangan po natin i-encode, i-supply lahat po ng information na kailangan po dito sa form na ito. Sa hulihan po, kailangan natin i-save ang registration para po makuha natin ang ating registration tracking number. Kapag nakuha na po natin ang registration tracking number, automatic po nasa database na kayo ng Pag-ibig Fund, pwede na po tayo maghulog. O kaya naman kung ayaw nyo po sa online, pwede rin po tayo magpunta sa mga opisina ng Pag-ibig Fund. Mamaya po isa-isahin po namin kung saan-saan po ba yung opisina namin. Marami po yan, NCR tsaka regional offices. Okay, so ang options natin, JP, pwede kang mag-online. Okay? At kung hindi ka naman masyadong bihasa sa online registration, pwede kang sumadya sa aming mga opisina, nagkalat ho yan sa buong Pilipinas, ano? Maaari kang magsadya and we will be very happy to accommodate and register you. Okay? Tama, Attorney Ed. So, another question po from unknown caller. Ang question po ni Sir or si Ma'am po ba, ito ang isang member po ba ng Pag-ibig Fund na namatay ay may makukuhang burial? So, ang tawag po namin dito ay yung death benefit. So, meron po, kailangan lang po natin mag-submit ng necessary requirements. So, ang number 1 requirement po nito ay yung death certificate. So, sino po ba yung magki-claim ng refund? Actually, dalawang cheque ang makukuha niya, Attorney Ed. Yung kanyang refund of contribution at saka yung death benefit. So, ang magwa-file po nito, yung immediate family. Kailangan pong kuhanin yung form. Downloadable din yung form sa website namin. Pero kapag na-fill up na yon, kailangan na pong isubmit personally sa aming opisina. So kapag OFW po at nandito naman sa NCR, dito po sa Makati Justin Building isasubmit. So makukuha po yung cheque ng beneficiary at kung sakali po na meron siyang housing loan, at updated ang bayad sa housing loan, fully paid din po ang kanyang housing loan dahil sa kanyang debt. So, yun po, Attorney. Okay, so ang linawin ko lang, ang pwedeng mag-claim ng death benefits of a deceased member ay yung immediate family members. Kung single ang miyembro, Parents po. parents, kapatid. Kapatid. Okay? Kapag ka-married naman ang miyembro, asawa, anak. Okay? Tama, Attorney. Kapag ka single parent, single siya, so magulang kapatid, pero kung may anak, yung anak muna. Tama, Okay. Attorney. So, maraming salamat sa inyong katanungan. Sige, tuloy natin, Attorney Ed.
Okay. ba? Ang aming na-discuss earlier, ito po yung General Pag-ibig Fund program. Now, gawa na rin ho ng request or pangangailangan ng ating mga kababayan abroad. Ang Pag-ibig Fund ho ay nag-launch ng overseas program para ho ma-accommodate naman ng ating mga OFW members, ang ating mga heroes. Kaya ang Pag-ibig, itinayo po ang aming overseas program, nagtayo ho kami ng mga offices abroad para ho mapagserbisyohan ang ating mga miyembro sa iba't ibang panig ng bansa. Miss Jessie, saan-saan ba tayo merong mga opisina sa buong mundo? Oo, marami po ito. Unahin ko na muna sa NCR branches. International po ba na, Attorney Ed? Sige po. Sa international, meron po tayo sa Asia Pacific. Una-una po yung Singapore, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Korea. So ito po yung mga Pag-ibig post na pwede nyong puntahan dito po sa Asia Pacific. Sa Europe naman, meron po tayong Rome, Milan, Athens, London, United Kingdom. So pwede rin po tayo magsadya dyan sa mga transaction natin with Pag-ibig Fund. Middle East, meron po sa Riyadh, Jeddah, Al-Kubar, Qatar, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, at Kuwait. So, pwede po nating puntahan sa embassy yan, Attorney Ed. Okay, so internationally ho, meron tayong 17 offices, So, meron po tayong mga matitipuno at magagandang mga representatives Magandang abroad, lalaki. handang tumulong sa inyo. Lapitan nyo lang ho, base ho sa survey, ang mga tagapag-ibig fund ho abroad ang pinaka-accommodating na mga empleyado sa ibang bansa. Okay, we will pause for a short break. Sa inyong mga katanungan, maaari ho kayong log on ulit sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Okay? We'll pause for a short break. Thank you. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan Pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Binoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig branch para mag-inquire tungkol sa multi-purpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Okay, welcome back sa ating mga listeners, sa ating mga partners, mga suki natin. Welcome to the Pag-ibig Fund Overseas Program. Kasama po ang inyong kakampi, KAK MMPI. So sa lahat ng inyong mga katanungan, maaari ho kayong mag-log on, pwede kayong mag-sumali sa aming blogspot. Ito po ang pupuntahan ninyo, kakampi, KAKAMMPI news.blogspot.com, or para sa mga katanungan, www.ustream.tv/channel/kakampi-online. Maaari rin kayong tumawag, kung may mga katanungan kayo. Ang contact numbers po, 553-8656. Again,
553-8656 or 788-3607, 788-3607. Miss Jessie? Sige po, tumawag na po kayo para ma-take po itong opportunity na to na masagot namin yung inyong mga katanungan. Kami ho'y nagpapasalamat sa aming kakampi, ang kakampi ho, no? Through our partnership with kakampi, na-accommodate ho natin, nakaka-connect ho tayo sa ating mga miyembro, lalo na sa ating mga overseas members. Kaya let us all take advantage of this opportunity. Tayo po ay magbalitaktakan dito, tayo ay magtanungan, and we will be very happy to answer you. Now, Miss Jessie, mabalik lang ako dun sa ating overseas program, ano? Okay, alam nyo, it is a very noble endeavor on the part of Pag-ibig to be making our presence felt abroad, no? Kasi alam nyo naman ho kung gaano karami na ang ating mga heroes, ang ating mga OFWs abroad, no? Ang ating mga kababayan doon. Kaya minabuti ho namin kahit saan man kayo, pagseserbisyohan namin kayo, kaya kami ho ay nag-set up ng mga opisina abroad, no? So, we have 17 offices sa Asia Pacific. Again, maulit ko lang ho, meron tayo sa Singapore, Hong Kong, Brunei, Taiwan, Korea, no? Sa Europe, meron tayo sa Rome, sa Milan sa Italy, sa Athens, Greece, sa London, United Kingdom, sa Middle East, meron tayong 2 sa Saudi Arabia, Jeddah and Riyadh. 3, Al-Khobar. Meron tayo sa Dubai, sa Abu Dhabi, meron din tayo sa Bahrain at saka sa Kuwait. Qatar po. At sa Qatar, no? Miss Jessie, hindi nila kung kayo ay interesadong malaman, bago ho ako pumunta ngayong taong ito dito sa Pilipinas, ako ho ay naka-assign dati sa Milan, Italy for 5 years, no? So ako ho ang representative ng Pag-ibig Fund sa Italia, sa Milan, no? Kaya ako ho ay talagang kausap kong ating mga kababayan doon. Marami na hong natulungan ang Pag-ibig Fund sa Milan kung saan ako nanggaling. Actually, bukas nga meron akong ka-meeting mga kaibigan natin from Milan. Matagal din pala, Attorney Ed, no? 5 taon. Doon na ako nagka-puting buhok at nagka-2 anak, ano? Okay, doon din kayo, Attorney Ed, gumawa ng ganyan. Sana nga. No? Thank you very much, Miss Jessie. Okay, sige, promotion niya. No? Okay, so, kaya ko nabanggit yun kasi po kami ay in direct contact with our overseas members. Kaya, alam ho namin ang pulso ng mga OFWs. Kaya kung kayo ay may mga katanungan doon sa mga specific na detalye sa tungkol sa Pag-ibig Fund, maaari ho kayo magtanong, no? Now, meron ho kami isang bagong program, no, na gusto naming i-promote, no? Gusto naming salihan yung lahat. Ito po ay ang tinatawag naming Modified Pag-ibig 2 or MP2. Okay? Para ho si detalye, Miss Jessie, ano ba ang MP2? Okay. Hindi ba to yung pinapakinggan? MP3 yun. MP3 yun. Okay. Bawasan natin ng isa. Sige, MP2 tayo, Miss Jessie. So, ang MP2 po, ito po isa sa Provident Savings Program na available sa Pag-ibig Fund. Yung una po na savings program na nauna nating pinag-usapan is Pag-ibig 2. So, sa ngayon po, ay Pag-ibig 1, mandatory. So, ito pong Modified Pag-ibig 2, voluntary po ito. So, ano po ba ang Modified Pag-ibig 2? Ito po ay isang voluntaryong programa ng pag-iimpok na nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro ng Pag-ibig na kumita ng mas mataas na dibidendo mula sa kanilang iniimpok sa loob lamang ng 5 taon. So, Attorney Ed, ang maturity po ng savings program na ito is 5 years. So, 5 years lang to kumpara sa 5 Pag-ibig 1 na 20 years, no? Tama po. Okay, so mas maikli. Opo. So, kung gusto naman pong pahabain ng ating mga OFW or mga local employees yung term, pwede po nilang piliin yung 10 years. So, 5 years or 10 years. Kung gusto na, ang example po nito, ang monthly contribution po dito or monthly savings is 500 pesos per month. So, definitely, kung gusto pong dagdagan ng OFW ang savings per month, pwede na nilang gawin tong 1,000 per month. Kung mas malaki po ang kita naman abroad, pwedeng gawing 2,000 per month or mas malaki.
So example ko lang po, ang monthly savings na 500 pesos, sa loob po ng 5 taon may contribution po tayong 30,000. At kapag na-withdraw po natin itong total savings nito after 5 years at dinagdag na po namin yung dividendo na binibigay namin taon-taon, more or less po nasa 35,000 na po ang mawi-withdraw nyo. Pero kapag gusto nyong mag-contribute ng mas malaki, gawin natin tong, let's say, kaya po ng OFW ang 5,000 per month na savings sa MP2. After 5 years, meron po siyang 300,000 na contribution or savings. At kapag dinagdag po namin ang dividendo, after 5 years, meron po siyang withdrawin na almost 350,000. So yan po, ganyan po kalaki yung maiimpok or matutubo ng inimpok po ninyo sa MP2. Okay, so yun hong binigay na sample computation ni Ms. Jessie, ito ho'y kung ipepeg natin sa 5% na dividend rate, no? So kung halimbawa doon lang kayo sa minimum na 500, after 5 years, mari kayong ang return ng inyong investment na 500 pesos kada buwan magiging 35,000. Ano? Ito ay tax free din, no? Kasi ho ang MP2 no kumpara po sa Pag-ibig 1, no. Ang Pag-ibig 1 ho, ang maturity ay 20 years, no, or pagka nag 60 years old. Now, ang MP2 ang maturity 5 taon lang. Okay? Ang dividendo, ang dividend rate, ang MP2 ho mas mataas ng 0.5% sa regular Pag-ibig 1 Sa dividend Pag-ibig rate, no. So Tama kung halimbawa for 2013, no, dahil sa ganda ng palakad ng ating opisina ng Pag-ibig Fund, sabihin natin ang dividend rate ng Pag-ibig 1 for 2013, no, itong taon na ito, sabihin natin umabot sa 7%, no. Pag kayo ay may MP2, yung 500 pesos nyo kada buwan, ang dividendo nyo 7.5. 0.5. Okay? Mataas po ng 0.5%. Mas mataas siya. Tapos ang pag-withdraw niya mas maikli, 5 taon lang. 5 taon. Kaya this is very attractive doon sa mga gustong mag-ipon, no? Kasi guaranteed naman ang inyong savings, guaranteed din ang inyong dividendo. Tama, Okay? attorney. So, sino po ba yung pwedeng sumali sa programa ng Modified Pag-ibig 2? Ang requirement lang po nito, dapat membro ka ng Pag-ibig 1. So, member ka dapat nung regular membership bago ka maging maalaw magpa-member sa Modified Pag-ibig 2. So, bukas po itong programa sa lahat ng miyembro na kasali sa Pag-ibig 1 or regular membership na kumikita ng mahigit 5,000 kada buwan. So, 5,000 peso monthly compensation, pwede po tayo magpa-member sa MP2. Okay, Miss Jessie, maputol lang kita, no? So in short, no, ang para sa katanungan na kung sino ang pwedeng maging miyembro ng MP2, ang pwedeng kumuha ng MP2, actually lahat ng empleyado, tama? Lahat ng empleyado Oo. Kasi na member ng Pag-ibig 1. correct, dahil ang Pag-ibig Fund ho simula noong 2010 ay mandatory na sa lahat ng employees, no? Locally and abroad. Locally and abroad, lahat ng OFWs at lahat ng empleyado dito sa atin. So, subject to certain konting exceptions lang, ano. Pero almost all Filipino employees can become members or can avail of our MP2 program. Kasi lahat naman ho tayo ay Member. member ng Pag-ibig, kasi nga ho ito ay mandatoryo na sa lahat, no, dahil minabuti ho namin na bigyan ho ang lahat ng empleyado ng kanilang sariling savings at bigyan ng chance na makapag-avail ng housing loan, multipurpose loan at lahat pa ng kung anong benefit ng Pag-ibig Fund, no? Tama yan, attorney. So, kapag naging member po tayo ng MP2, baka ang susunod na tanong po natin kailan ko maaaring ma-withdraw ang na-save ko sa MP2 sa Pag-ibig Fund? So, maaari mong ma-withdraw ang ininpok mo kasama ng dividendo pagkatapos nga po ng 5 taon or 10 taon. Pwede ring ma-withdraw ang inyong ipon bago matapos ang 5 taon sa mga sumusunod na dahilan. So, meron ding attorney grounds for withdrawal. Before mag 5 years or 10 years, meron pong ibang grounds para ma-withdraw ang MP2 contribution or savings. Ito po yung total disability or insanity. Pangalawa po yung pagkaalis sa trabaho dahil sa sakit o karamdaman o in case of death.
Miss Jessie, merong katanungan kung ako ba ay maaari ba ako makautang diyan sa MP2? Yun po, kasi po ang MP2 ay para pong time deposit. Kung sa bangko po ay time deposit. So, hindi po natin to pwedeng gamitin sa any loan. So, ang gagamitin lang po natin kapag maglo-loan tayo ay yung Pag-ibig One membership or savings. Kasi ito pong MP2 para po nga pong time deposit. So, After 5 years or 10 years, tsaka lang po natin ito makukuha. so purely savings lang itong Tama. MP2 ano? So, Tama po. okay. So kung susumahin natin, Miss Jessie, kasi parang meron tayong Pag-ibig 1, meron tayong Pag-ibig 2, no? Para mas madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig, ano? Ang Pag-ibig 1 ho, ito ho ay mandatory. Okay? Ang MP2 ho, ito ay voluntary. Okay? Voluntary yan, MP2. Ang Pag-ibig 1 ho, ang maturity term 20 years. Ang MP2 5 years or 10 years. Okay? Ang Pag-ibig 1 may dividend rate gaya ng MP2, pero ang MP2 mas mataas ang dividendo ng 0.5%, no? Membership, Pag-ibig 1, lahat ng empleyado Pilipino. MP2 membership, lahat ng member ng Pag-ibig 1. Opo. Okay? So pwede yung kunin yung parehong programa na yan, ano? Tama. Mas maganda po kung dalawa yung Provident Savings na sinalihan ninyo sa Pag-ibig Fund. Kasi nga po, sa pagdating ng maturity, meron po tayong makukuhang savings. So, another question po regarding Modified Pag-ibig 2, maaari ba akong magparehistro sa Modified Pag-ibig 2 kung hindi ako miyembro ng Pag-ibig 1? So, yung sinasabi po ni Attorney Ed na Pag-ibig 1, yun po yung mandatory. So, ang sagot po dyan, hindi. Kasi nga po, kailangan miyembro ka muna ng Pag-ibig 1 bago ka magparehistro sa Modified Pag-ibig 2. Kung ikaw ay Pag-ibig member na, kailangan mong panatiliin ang iyong membership sa Pag-ibig 1 kung gusto mong magparehistro sa Modified Pag-ibig 2. Okay. So, ito naman hong Pag-ibig 1 saka MP2, hindi ho ito magkalaban, ano? Actually, they complement each other, no? Kasi although maganda nga ang dividend rate ng MP2, mas maikli siya, pero ang di nyo ho nalalaman, yung nabanggit namin kanina, yung Pag-ibig 1 nyo ho, automatic doble kada buwan yung pera nyo kasi meron niyang employer counterpart. Tama po. Okay? Actually, Attorney Ed, di ba natitriple nga? Correct. Di ba po? Actually, natitriple ang inyong kita kasi number 1, meron kayong employees contribution. Sa inyo yan. Yan yung pag tinignan nyo yung payslip ninyo, may nakalagay doon Pag-ibig Fund. Yun, binabawas sa sweldo nyo. Now, kaya namin sinasabing triple kasi pagkabawas sa inyo ng inyong employer, sabihin natin ng 100 pesos, okay? Tatapatan ka agad yan ng employer nyo. Yun yung employer counterpart. So, another 100 pesos. Now, kaya matitriple kasi mag-earn na rin siya ng dividends. So, ganun kaganda ang aming Pag-ibig 1. No? So, it really complements each other. So, malaki ho, maraganda ang inyong mga benepisyo both sa Pag-ibig 1 at saka sa MP2. Yan po yung isa sa mga salient features of the savings sa Pag-ibig Fund na nadodoble or natitriple yung inyong impok. So, another salient feature po yung portability of savings. Gusto ko lang pong ipaalam sa lahat ng member ng Pag-ibig Fund, whether local or abroad, na yung ating pong contributions naililipat. Pwede pong portable po ito. So, pwede pong i-request sa aming opisina para ma-consolidate yung ating savings sa mga previous employer. Katulad po niyan, kung before kayo nag-abroad, meron kayong employer sa province o dito sa Manila. So, sa ngayon po, lahat po ng previous contributions or savings ninyo, pwede nyo pong mai-request para ma-consolidate. At take note din po na lahat po itong mga previous savings na to ay magagamit pa rin po natin sa loans or any benefit na gusto nating i-avail sa Pag-ibig Fund. Okay, in relation to yung portability of membership, Miss Jessie, ako ho kasi nung nasa Milan, maraming katanungan tungkol sa akin tungkol sa ganyan, isa pa rin hong example ng portability of membership yung natanong kanina. Halimbawa, ako nagtrabaho muna dito sa Pilipinas bilang empleyado, no? So meron akong 5 taong nagtrabaho at ako ay nagpunta na abroad, no? Dahil may magandang opportunity. So nagpunta ako doon para magtrabaho.
dito ho pumapasok yung portability of membership. Kasi ho, gaya ng nabanggit namin kanina, yung 5 taon yung ikinontribute dito sa Pilipinas bago kayo nagpunta abroad, maaaring yung bitbitin yan pagdating sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi ho nawawala. Hindi po, Okay? attorney. So, Intact po yan. intact ho yan. In the same way na baliktad, halimbawa, ako ay nagsimula maging miyembro sa Singapore. Sabi natin, ang aking work contract doon 5 years. So, 5 years din ako nagpa-member doon ng Pag-ibig, no? Ngayon, dahil sabi natin, nakaipon na ako ng sapat, gusto ko nang bumalik dito sa Pilipinas at ako'y bumalik dito, yung mga naihulog ko sa Singapore, dala ko, bit-bit ko hanggang dito sa Pilipinas, pwede kong ituloy. Pwede, Pwede attorney. kong ituloy as a Pag-ibig One member kasi counted na rin siyang Pag-ibig One membership yung mga nasa abroad. No? Tama, attorney. Yun nga po palang pagka nagpa-register kayo online, magkakaroon po kayo ng registration tracking number. After 2 days, magkakaroon po kayo ng permanent ID number. So, ito pong permanent ID number na yan, dyan po natin i-consolidate lahat ng previous contributions ninyo. So, pag nag-avail na po kayo ng example, nag-avail po kayo ng multipurpose loan, yun nga po pala, attorney, hindi pa natin napag-usapan yung multipurpose loan. Yun pong multipurpose loan, yan po yung is a loan against your savings. So, pwede po tayo mag-avail niyan. Yun pong permanent ID number na makukuha ninyo, pwede po natin i-consolidate lahat ng savings dyan at pwede po natin gamitin yan sa availment ng multipurpose loan. Mapunta tayo dyan sa multipurpose loan. Alam mo ba, Miss Jessie, na ang Pag-ibig Fund, no, it has always been honored and it has always been revered by our members kasi tuwing ang multipurpose loan ho, pwede rin yang it can take the form of in a calamity loan, no? Tama, attorney. So, alam niyo ho, tuwing nababagyo ang Pilipinas, no? Calamity. Lagi hong lumalabas ang pangalan ng Pag-ibig Fund sa aming mga calamity loan. For the past 3 typhoons na sobrang lakas, no? Lagi hong nangingibabaw ang Pag-ibig Fund when it comes to multipurpose loan or calamity loan availment, no? At ang isa pang magandang ginawa ngayon ng ating senior management, no, ng ating board, no, ay ibinaba Yung interest rate. ibinaba ang interest by 50% nata, no? Tama. By 50% ho ang ibinaba dahil nga ho sa sobrang in demand ng ating mga calamity loan, mga multipurpose loan, nagpasya ho ang ating board na ibaba ang interest rate, no, by 50%. Kaya ini-expect namin na total since this is a loan against your contributions, against your savings, pwede ho kayong file din ng inyong multipurpose loan like ngayon, no, malapit na ang enrollment, ang Tama. balik sa eskwela, Opo. pwede ho kayong mag-file ng multipurpose Multipurpose loan, no. Ang multipurpose loan program po ng Pag-ibig Fund is a short-term financial which can be availed by Pag-ibig members for any of the following. So ito po yung mga reason. Pwede po gamitin ito sa educational katulad ng sinabi ni Attorney Ed. Medical, kung kailangan po natin gamitin ito sa pagpapagamot. Pwede po, hindi na namin aalamin actually kung saan nyo gagamitin to kasi nga po personal loan. So, other needs, kung ano pong gusto, may bibilin kayong appliances sa bahay nyo, furniture, or kung gusto nyo pong gamitin as kapital sa negosyo, so livelihood. So, actually po, nagkaroon kami ng isang event last year na yung lahat po ng nag-multipurpose loan, ini po namin. So, ginanap po namin ito sa Mandaluyong. Yung may mga multipurpose loan, hinold po muna namin yung kanilang check at inirelease po namin sa Mandaluyong City Hall. Ang programa po na yun ay livelihood programs for OFW and families. So, nag-invite po kami from DTI, nag-conduct po kami ng mga training sa paggawa, una po yung meat processing. So, tinuruan namin sila gumawa ng siopaw, siomay, yung dim sum po, tocino, longganisa, para po magamit nila yung multipurpose loan sa negosyo na gusto nilang simulan. So, isa po sa multipurpose loan, pwede nilang gamitin sa livelihood. So, Attorney Ed, sino po ba yung pwede na mag-avail ng multipurpose loan? Okay, eligibility for number 1, you have to be an active Pag-ibig member, no? Ibig sabihin dapat nakakapaghulog kayo buwan-buwan, up to date, no?
And then yung dapat meron kayo at least 24 months of contribution. So dapat nakapaghulog kayo at least 2 years, no, ng tuloy-tuloy bago kayo maka-avail ng ating multipurpose loan, no? Tama po. So, yung multipurpose loan po, dumidepende po yan sa dami ng monthly savings na na-impok nyo na sa Pag-ibig Fund. Kapag ang savings nyo po 24 to 59 months na, ang pwede nyo pong ma-avail sa amin is 60% of your savings. So, kapag mas matagal na po tayong member, ang number of savings na natin is 60 to 119 months, pwede po tayo makapag-avail ng 70% of our total accumulated savings. At kapag more than 120 months na ang ating naimpok sa Pag-ibig Fund, pwede po tayo makapag-avail ng 80% of our total savings. So, malaki na rin po yan, Attorney Ed. Oo, kung halimbawa, ikaw ay 10 taon ng miyembro, sabihin natin kahit doon na lang sa minimum, no? Magkano ba yan? 200 times 120, sa 24,000. Kaya nga, Attorney Ed, di ba, ini-encourage natin yung mga OFWs, kahit yung sa local members, na mag-increase po tayo ng monthly savings. Kailangan po natin, kung kaya nating lakihan yung monthly savings, gawin po natin. Para po pagdating dito sa mga multipurpose loan, calamity loan, malaki po yung ating mahihiram pagdating ng panahon na kailangan natin. So, katulad po ng sinabi ni Attorney Ed, ang interest po nito is 10.75% per annum. Yung calamity loan, pinababa nga po. 5.95 na lang yun, Attorney Ed. Correct, no? Correct, no? So, yung calamity loan ho namin, yun yung ni-slash namin by 50%, ano? Okay. So, may mga katanungan din pala, no? Kung halimbawa ako ay hindi naman talaga OFW, kung ako ay residente, kung ako ay residente sa ibang bansa na permanent resident ako, immigrant na ako, pwede ba ako magpa-member ng Pag-ibig? Pwede. Pwede kayo pumasok bilang voluntaryong miyembro kasi una, Pilipino pa rin naman kayo, ano? Pangalawa, kung gusto niyo mag-ipon, pwede rin, ano? Hindi ho kayo covered ng mandatory membership coverage, pero pwede kayong sumali bilang voluntary. At pag kayo ay naging miyembro na voluntarily, pwede rin kayo mag-avail ng aming housing loan. So, this is open to all Filipinos abroad. Kaya, encourage nyo ang inyong mga kamag-anak, magpa-member ho sa Pag-ibig, lumapit lang sa mga offices namin, or you go online, pwede ho kayong magpa-register online. Okay? So, may mga wala na tayong katanungan, ano? So, kung wala na po, we would like... Yes. We would like to take this opportunity again to thank our partner, Kakampi. Maraming salamat sa partnership na to at tayo ay mas nakaka-connect, no, sa ating mas maraming OFW members. Again, kung may mga katanungan pa kayong pwedeng ihabol, pumunta ho kayo sa kakampi-news.blogspot.com. Okay. Alam nyo, kung nagsimula itong aming partnership with Kakampi, kung 6 pa lang ang aming viewers, ngayon ay mahigit 2,000 na and growing, no? Kaya ibig sabihin, maganda ho ito kasi mas nagigising ang maraming kababayan natin, mas maraming namumulat kung tungkol saan ang Pag-ibig Fund. Kaya, kumontak lang ho kayo. Again, ito po yung mga papasukin ninyo, kakampi-news.blogspot.com or www.ustream.tv/channel/kakampionline, or maaari kayong tumawag, no? 553-8656 788-3607. Now, kung may mga katanungan naman kayo tungkol sa Pag-ibig Fund, no, pwede kayong tumalaw sa aming mga opisina, no? Meron kaming mga taong masayang tutulong sa inyo. O kaya, Attorney Ed, tumawag na lang po muna kung medyo malayo. 892-4382. O kaya yung aming hotline, 724-4244. So, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung meron po kaming mga, sana po nalinawan kayo sa aming mga paliwanag, at kung may mga additional questions, itawag po natin. Okay, at maraming salamat ho sa inyong pakikinig, at lagi po nating tandaan na sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. Thank you very much. Thank you.
pag-ibig ko, love kita